Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. Ayan, kape tayo. So, pag-usapan natin sa video episode na to ang isang particular phrase na talagang tumatak sa isipan ng mga sabongero na katulad natin, katulad ko. Tumatak ito sa isipan ko noon. So yung mga veterano, yung mga hinahangaan natin ng mga idol na mga magmamanok, sabi nila, cutting is the name of the game. So kumbaga talagang tumatak sa akin yun, and somehow during that time, during those times nila, totoo yun. During nung mga panahon nila, totoo yun, na cutting is the name of the game. Kasi yung evolution ng sabong, yung mga unang mga manok na mga 1980s, 1990s, wala pang gaanong style. Talagang ratratan, pukpukan, dikdikan. So talagang yung magaling mag-cut na manok, yung nagbabato ng isang palo, kakabit sa katawan, talagang pandamage, pamatay. Yan ang sinasabi nila na good cutter. Yun ang nananalo nung panahon nila, Yun ang nananalo nung panahon nila. Walang gaano, ang mga manok nun pag mag-break, mababa lang. Kahit manood kayo sa mga DVD, sa mga CD, yung mga laban pa sa World Slasher Cup sa Araneta nung una, talagang ang mga manok, ganun talaga sila, hindi pa gaano nag-evolve. So, cutting is the name of the game. So, ngayon, hindi na. Ngayon, ang cutting dapat may kasama ng fighting style. Cutting plus fighting style is the new name of the game. Alam niyo kung bakit? Matatalino na ang mga manok ngayon, ang tatalas ng tari, maninipis na ang tari, magagaan na ang tari. So kumbaga, kahit hindi efficient cutter ang manok, pag may fighting style, tatama yan. Makaka-damage yan. Lalo sa istagan, Lalo sa istagan. Isipin niyo na lang, kahit efficient na cutter ang manok nyo, na parang, pag sinabing efficient cutter, pag tumama ng isa, talagang iindahin ng kalaban, talagang dapa ka, patay ka. Ngayon, kung wala namang gaanong alam ang manok mo, hindi naman siya makakakontak ng basta-basta lang sa kalaban, kasi nga mga mailag ang kalaban, laging nasa ibabaw ang kalaban. So kahit anong galing ng manok mo mag-cut, kung kada mangga lagi nasa ilalim, ang kalaban, law of gravity wise, nasa ibabaw ang kalaban, nasa ilalim ang manok mo, ilawit lang ng konti ng kalaban ang paa niya, konting pursa lang ang kailangan. Pag tumama sa kilikili yan, o kahit sa parte, lalo istag, malambot ang mga laman yan, iindahin ng manok natin yan. So, kumbaga, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, para sa akin, sa labanan ngayon, yung cutting dapat may kasama ng fighting style. Hindi lang basta-basta cutting ang labanan sa panahon ngayon. Kasi, tingnan nyo, may mga talagang mga breeder na talagang consistent umiscore. May mga talagang na-maintain nila ang galing ng manok nila, or mas na-develop nila ang mga manok nila, dahil nagkaroon na ng fighting style. Hindi lang talaga puro cutting, nag-evolve sila, naaral nila ang labanan. So, ngayon, talagang mapapansin nyo, consistent ang scoreboard nila. Mabibilis pumatay, isang bangga, katalo, isang bangga, sirit yung kalaban. So kumbaga, nakita nila na yun ang posibleng maging competitive advantage ng manok nila. So yung cutting, nilagyan ng fighting style. So tayo bilang mga baguhang breeders, dapat ganoon din yung mindset natin, Ganon din yung takbo ng philosophy and breeding program natin, na hindi lang basta-basta ang cutting sa panahon ngayon, Kasi katulad ko, pag nagse-select ako ng battle stag ito. Pag nagse-select ako ng battle stag, dalawa lang ang hinahanap ko sa unang sparring. Kailangan may power, una, pangalawa, extended ang paa. Power and leg extension. Yun lang sa battle stag. Alam niyo kung bakit? The rest maituturo. Pero yung power, mahirap nang i-develop, mahirap na maituro. Lalo ang leg extension, mahirap na maituro. Kasi kumbaga, bloodline ang magdadala nun. Bloodline ang magdadala nun. Although there are some
small occasions na apektado yung leg extension nila dahil medyo tight ang katawan, medyo may problema ang hipo, ang buto. Pero bukod dun sa mga deformities na yun, talagang innate or natural sa kanila ang magbato ng paa na mahabang extension. So, ang fighting style, nade-develop na ituturo yun, depende sa bloodline. Kasi may mga bloodline naman na hindi talaga natuturuan. I mean, ako, may mga bloodlines ako na inalis. Nung umpisa, tantua ako, gwapong-gwapo, alalakas pumalo. Pero eventually, that has not become my cup of tea. My cup of coffee rather. Kasi, una, pag binitaw ko, binubugbog ang mga Bruce Barnett sweaters ko. Pinupuntusan talaga. Pinupuntusan. Una. Pangalawang spar, pinupuntusan. Pag pangatlo, since ang mga Bruce Barnett sweaters, they are intelligent by nature, lumalabas na yung utak nila. So, nababasa na nila, tatandaan na nila, nasasaktan sila. Tinatandaan nila yung kung paano sila tamaan. So, nakakapag-adapt. Sabi nga ni Tom, ni Kuya Tom, yung handler na nagpa-champion sa mga manok natin sa World Slasher Cup, ang manok natin nagre-respond sa training. Ibig sabihin natututo. So, yung mga manok na finish out ko, nung natuto silang puntusan ng mga Bruce Barnett sweaters, hindi na sila nakapag-adapt. Hanggang doon na lang sila. Hanggang doon na lang sila. So, sabi ko, ito yung gusto kong manok. Yung nag-a-adjust, yung marunong mag-adapt, yung marunong mag-isip, yung marunong maglaro, hindi yung kung ano yung alam niya, yun na lang, wala nang iba. Kasi may mga manok talagang ganun. Sabi nga ng handler ko, ayoko niya sa manok, bingi yung manok na yan. So para sa akin, since nung i-breed ko sila sa mga bloodline na yun, talagang normal sa kanila ang ganun, hindi ko na tinuloy, tinanggal ko na. So para sa akin, mas pinili ko itong manok na kayang mag-adapt, na kayang matuto, kayang maturuan. So that's why sabi ko sa inyo, sa mga bloodline ko, sa mga existing bloodline ko ngayon, power and leg extension lang hinahanap ko sa unang sparring pag crosses. Kasi kaya nang turuan ng fighting style yan. Kasi kilala ko ng bloodline ko eh. Ang ibang bloodline naman na talagang puro cutting lang, pag puro cutting lang, meron naman tayong mga ganyan na manok na mga old line talaga, puro cutting lang ang alam. So, pwede nating pasukan ng medyo stylish na manok. Pwede nating pasukan ng manok na medyo nag-iisip. Kasi, makikita nyo naman yan eh. Minsan kasi, kahit na anong potency, kahit na gaano ka gandang bloodline, uniform niya, magkakapatid, somehow sa selection, mayroong genetic variation yan. Medyo magkakaiba ng konti ang ugali ng isang kapatid. So, nasa selection natin. So, pag may nahanap tayong ganong klaseng manok na medyo exceptional para sa ating gustong-gusto natin, so, i-breed natin papunta doon, para yung characteristics niya, mamana. Yung ugali, yung fighting style, yung gusto nating manok, in the future, magagawa natin ang sarili nating version. Kasi, minsan, nag-i-stick tayo sa pangalan ng manok, hindi naman pare-pareho ang lalabas dyan. Kahit na sabihin natin isang bloodline lang yan, in-breed mo siya, nasa selection pa rin ng breeder. And that's the key. That's the main ingredient kung bakit binabayaran ng isang breeder. Yung pagkakaroon ng special skills, talents, and pagkakaroon ng mata sa selection na sa kanya lang. Yun yung taste niya. Hindi yun yung taste ng iba. So, pag ginawa mo ng bloodline, sarili mo na yon, breeding mo na yon, version mo na yon. So anyway, yun lang naman yung take ko sa breeding. So pag magbe-breed tayo sa ngayon, una syempre, cutting. So dapat nagka-cut ang manok. Pangalawa, lagyan natin ng style. Hindi yung puro cutting lang. Kasi kung mapapansin nyo lately, kaka-umpisa lang ng Istagan, yung labanan sa Manila, talagang ang manok puro salto. Lipad ng lipad. Talagang kung wala kang style, sabit ka ng sabit doon. Kung hindi ka nag-iisip, lagi kang bit-bit doon, lagi kang patay doon. So talagang iba na. Highly athletic na ang mga manok ngayon. So kahit na hindi sila gaano magaling mag-cut, tatamaan at tatamaan ka. Dahil sa sobrang bilis nila, dahil sa sobrang athleticism nila. So, I think in the years to come,
ang future ng sabong, ang mga fighting style na posibleng mataas ang tsansang manalo is papunta doon sa stylish na manok, sa mga nag-iisip na manok, sa mga nag-aabang na manok. Kasi karamihan ngayon sa mga manok, talagang puro na lumilipad. And para makagawa tayo ng manok na posibleng may tsansang manalo against sa mga manlilipad, humanap tayo ng mga manok na stylish na, hindi basta-basta magpapabiktima sa paglipad. So, yun yung magiging trend in the future. So, yun lang guys, Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito, ang Team Logis.